Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang na mga readings ko. Sa mga nagko-comment, nagda-like and share. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And sa mga new viewers na nandito sa reading na to, sa video na to, watching this reading right now, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So honestly, pasensya na kayo, medyo mahina pa talaga yung boses ko. I am not really okay until now. Hindi pa nalibing yung partner ko kasi nanggaling pa siya sa Saudi, and still nandyan pa din siya, hindi pa siya nalibing. So I'm still really not okay, and I'm just really trying to distract myself through readings para hindi ako, kasi I am already again sa mga followers ko na or subscribers ko na before, some of you really know that na-depress ako before, and right now bumabalik siya. So I am fighting depression second time around. So I'm just really trying to distract myself. So through readings. So anyway, let's start. So pasensya na kung medyo yung boses ko mahina, hindi pa bumabalik sa dati. I'm still not okay. Anyway, ang gagawin ko ngayon is a general love reading. And this is a no communication reading, okay? So, sa mga walang communication dyan, let's see kung bakit kayo naging ganito na wala kayong communication ngayon. Anong nangyari? Bakit nahantong kayo sa ganito? Nagkaroon ng other option. So, pagpipilian sa sitwasyon. Nagkaroon ng clarity dito. So, hindi naging masaya yung pagsasama ninyo. Even if nandyan yung person mo, nandyan pa yung person mo, hindi na kayo nagiging masaya because of meron na ngang other option dito. Nagkaroon ng iba. Obviously, unexpectedly pa nga to nangyari eh. Hindi mo expect na merong iba pala. So, you thought that your person is like somebody na responsible siya sa relationship ninyo. Parang into your relationship talaga siya. Willing siya to move forward towards with you. Then suddenly may iba pala. Parang ganun. Nagkaroon ng clarity dito sa'yo na may iba. So, you thought na focus talaga siya sa sitwasyon, sa connection, sa relasyon ninyo. Tapos, yun pala, may iba pala siya. Okay. So, ito yung dahilan kung bakit hindi kayo nag-uusap ngayon, because of like, I think ikaw na mismo, kasi feeling ko, na may nakikita kasi ako dito na yung person mo, ayaw niya naman eh. Ayaw niyang hiwalayan ka. Gusto niya pa din talaga na mag-move forward towards with you, pero I think ikaw na din yung umiwas dito. Hindi na kayo naging masaya. Kasi this person really did betray you, and sobra kang nasaktan sa mga nangyari. So, hindi ka na sure, medyo para sa'yo lumabo yung sitwasyon sa mga nalaman mo. Kaya no contact kayo ngayon. So, you could be dealing with Sagittarius or Aries, Sagittarius, Leo, or a Pisces person. Okay. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Ano yung nangyayari? Ano na yung nangyayari sa kanya ngayon? Okay? Ngayong wala kayong communication.
So, what is happening? So, pasensya na, hindi ko na ikakat, ha? Hoping na hindi maingay yung, surroundings. Anyway, nasaktan siya sa mga nangyari din. Nasaktan siya. And, actually, na-confused din siya. Honestly, hindi lang siya concerned about you. Concerned din siya sa other side. So, parang ando siya sa point na hindi niya alam kung sino ba talaga yung nasaktan niya. Or, ando siya sa point na hindi niya alam kung saan siya kakampi or something. Na-confuse siya. Ibig sabihin, nasaktan siya. Nasaktan niya kayong dalawa with the other person involved. And even sa relationship na meron kayo or sa, I don't know, paghiwalay na meron kayo or hindi pag-uusap na meron kayo ngayon is nasaktan din siya. So, pero he did already, I think, end some cycle to have some changes in his life, his or her life. And, parang ando siya sa point na may balak siyang ayusin to. Yung pag-aaway ninyo siguro. Parang gusto niya magkaayos kayong dalawa. And I think, nagpaplano siya na kausapin ka ulit. I think hindi naman niya ginusto yun eh. Ayaw niya talaga na bitawan ka. I think dahil din sa ikaw na mismo ata yung bumitaw dito or hindi ka nakipag-usap sa kanya. It's either wala man bumitaw pero hindi ka lang nakipag-usap dahil sa nalaman mo. So, yun yung mga nangyayari sa kanya ngayon. So, parang nakakaramdam siya dito ng or may realization sa kanya dito na kailangan ko na ng changes sa buhay ko this time. Parang ganun. So, let's see on your side. Ano na yung nangyayari sa'yo ngayon? So, I can see Leo, Taurus, Aquarius, Capricorn. Honestly, mahal mo pa din talaga siya. I can also see Virgo. Pero parang andun ka sa point na you show this person that you know your worth. Okay? Even if I love you that much, but I know my worth. Parang yun yung pinakita mo sa kanya ngayon. Nasaktan ka talaga. Honestly, lonely ka ngayon eh. Hindi ka pa naka-move on sa mga nalaman mo about the connection, but you are trying to be brave. Yun na nga yung sabi ko kanina na parang may nakita ako that you are showing this person that brave, strong ka, na you know your worth. Yun. Kasi yun, naglakas loob ka dito na okay lang ako. Parang ganun. Naglalakas ka loob dito na kaya ko nang wala ka. Pero honestly, gusto mo pa din na magkabalikan kayo. Gusto mo pa din maayos kayong dalawa. Whatever your situation is, anumang klaseng relasyon na meron kayo, gusto mo pa din na magkaayos kayong dalawa. And to save your relationship as well. And magkaayos, yeah. Magka-reunite or something. Magkita, mag-ayos, anything. Parang ganun. So, magkapatawaran or reconciliation. But you are, nandito ka sa point na sometimes you are also spying. Or checking out kung kumusta na ba siya. Ano na ba nangyayari sa kanya. Nagsisi ba siya sa ginawa niya sa pananakit sa akin. Ganyan. So, medyo honestly, nahihirapan ka din sa ganitong sitwasyon na meron kayong dalawa. Pero, hindi ka pa kasi nakaget over sa ginawa niya sa iyo eh. Pero, andun ka din sa point na if ever nakakausapin ka na niya, kakausapin mo din naman siya. Hindi ka din nakakatulog sa gabi thinking about the connection. Nasasaktan ka din talaga. Pero honestly, meron ka na din feeling of trust issue. Na hindi ka na sure kung ano yung magiging future ninyong dalawa if ever. Magiging happy pa ba kayo or no kung magkabalikan kayong dalawa. So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo?
gusto ka pa din talaga niyang balikan. He is manifesting you to come back into his or her life. You are mirroring each other actually. In-stalk mo siya, in-stalk ka din niya. So, you are mirroring each other. And siguro nakapag-isip-isip na din siya. Nung time na hindi mo na siya kinakausap, nagkaroon siya dito ng soul searching. Nagso-soul searching siya. Finding the enlightenment of his life. So, realization din sa buhay. And also, andun siya sa point na trying to find some enlightenment sa buhay niya. Kaya, gusto niya din na bumalik talaga kayo sa dati. Ibalik yung dating sparks ninyo, ganyan. Happiness ninyo, plans ninyo in life to offer you new beginning and commitment. Honestly, hindi siya sure hindi siya sure kung tatanggapin mo pa ba siya ulit sa mga nalaman mo. Kasi nagkaroon talaga kayo dito ng arguments. Pero he will still going to take the leap of faith. Kumbaga, bahala na kung anong mangyari. Gagawin niya to, gagawa siya ng action na babalikan ka pa din niya. So, hindi pa rin siya nag-hold on pa din siya. Yun yung feeling niya na I was going to hold on. And this time around, may realization na sa kanya, awakening sa mga nangyari. Parang kumbaga para sa kanya, kung tatanggapin mo siya ulit, is like ayusin niya na yung sitwasyon. Kumbaga magpo-focus na talaga siya this time. So, ibig sabihin, may plano siya talaga na bumalik. Isa to sa plano niya na bumalik. Okay? So, how about the other person na na-involved dito? What happened to them? So, I can see Gemini, Virgo sign here, Libra, Gemini, Aquarius, Leo as well. Pinutol niya yung sitwasyon nila. Naipit kasi siya sa sitwasyon Naipit siya nung nalaman mo yung katotohanan. Parang hindi niya alam anong gagawin niya. Kaya nga dito sa point na confused siya Alam niyang dalawa yung nasaktan. So nasasaktan siya para sa inyong dalawa. Nalungkot siya something. Pero mas nasaktan siya sa inyong dalawa. So nakapag-decide na kasi siya dito. Nung time na nangyari yon, nakapag-decide na siya, sobrang bumigat yung sitwasyon. Parang para sa kanya, parang feeling niya, pasan-pasan niya yung problema. Both sides, sa kanila, sa inyo. So, he cut this off. And, kasi may balak kasi talaga siyang ayusin yung sa inyo. Okay? Wala naman siyang balak na umalis dati sana. Kumbaga, nandun siya sa point na kung pinatawad mo siya agad, walang mangyayaring ganitong no communication. Pero since nga on your part is nasaktan ka and ayaw mo yung makakaramdam siya na or makakaramdam siya na pinatawad mo lang siya agad, tapos makakaramdam ka na parang tanga-tanga mo. So pinakita mo talaga sa kanya yung worth mo na hindi ka basta-basta nalukuhin ng ganun-ganun lang. So wala talaga siyang balak na iwan ka. And gagawin niya to, babalik siya sa'yo. You're going to take the leap of faith towards a new beginning with you to offer you again a second chance, a new beginning. Napag-isipan niya na to, pinagdesisyonan niya na to. Gumulo din to sa isipan niya. Pero umalis na kasi siya dito sa other person na to. Parang, I think, kinut off niya talaga to. Nagkaroon pa ata din to sila ng confrontation, arguments din as well, bago siya nagdesisyon na siguro andun sa point na yung other person na yun gusto
gusto niya na maayos sila, pero parang para sa kanya, ang mas gusto niyang ayusin yung sa inyo. Ganun, kaya he walk away. So, let's see. Ano yung kailangan mong malaman? Magkakaroon pa ba talaga kayo ng communication? Or hindi na? So, magkakaroon pa ba kayo ng communication or not anymore? I can see Aquarius as well. Okay. So, I think hindi madali para sa kanya na suyuin ka. Kasi you will really going to guard yourself from this. You will going to put some boundaries. You're going to guard yourself. Kasi nasaktan ka talaga. Unexpected yun para sa'yo na ginawa niya yun sa'yo. Kahit sino ba naman. Kahit sino naman. Kasi para sa'yo kasi, umasa ka na wala siyang ginagawa. Yun yung nakita ko sa sitwasyon ninyo. Na umasa ka na wala siyang ginagawa. Kasi maayos naman yung treatment niya sa'yo. Kaya umasa ka talaga. I don't know if you are LDR. Pwedeng LDR kayo. Pwede din naman hindi. Pero ang ano kasi dito is, umasa ka na wala siyang ginagawa. Kasi formal siya na tao. Kumbaga hindi mo makikita sa kanya na cheater siya or pwede siyang manloko. Kasi yun nakikita ko sa personality niya. Persigido siya sa'yo. Tapos formal siya na tao na parang alam niya yung responsibility niya. Parang ganun. Alam niya na sa mga kwento niya siguro sa'yo na makikita mo sa kanya or ma-observe mo sa kanya na hindi niya kayang gawin yun sa'yo. Parang ganun. So, really, nung nalaman mo na may iba, nagkaroon ng other option, is sobra kang nabigla and sobra kang nasaktan. So, hindi basta-basta. Might be you are someone, meron kang personality on your part na hindi ako basta-basta na magiging tanga. Kumbaga, kahit anong suyo na gawin mo sa akin. Parang ganun. Pero, ang nakita ko kasi dito, parang pinapakita niya talaga sa'yo yung totoong pagmamahal. Or pinoprove niya talaga sa'yo na wala na talaga yon, iniwan niya na yun, at hindi siya gumigive up sa'yo. Dito sa point of like no communication na meron kayo, this person really felt empty without you. So, this person felt coldness and empty. Dito niya na-realize yung worth mo talaga. Dito niya na-realize how important you are into his or her life. So, dito siya nagkaroon ng awakening, spiritual awakening, na mali talaga yung ginawa niya. Kaya, willing talaga siya to do anything para magkaayos lang kayong dalawa. So, kasi honestly, mahal ka niya. I don't know kung paano siya natukso. Pero natukso siya talaga doon. Naging option yun sa sitwasyon niya. Sa sitwasyon ninyo. Pero honestly, meron naman ako dito nakitang new beginning. So, may pagpapatawad and new beginning sa inyong dalawa. So, pagbabalikan, pag-aayos. Even na baka in the near future, mag-offer talaga siya sa'yo ng marriage. And he will going to take, see?
This person will going to take the leap of faith towards a new beginning with you, towards marriage, and to have a family together. So, a new beginning, to offer you a, like, sabi natin, rebirth, okay, to your life. So, dito sa point na to, sabi ko nga, hindi basta-basta para sa kanya natanggapin yung offer. Pero yung connection, kahit sabihin natin na ganun man, yung connection sa inyong dalawa is hindi nawala. Hindi nawala. Mamimiss nyo pa din yung isa't isa at mahal mo pa din yung, parang hindi mo ma-deny yung pagmamahal na meron sa'yo, para sa'yo dito sa person na to. See? Hindi ka din makakatulog sa gabi. Nandito kasi si King and Queen of Cups. Ibig sabihin, may pagmamahala na nangyari sa inyo. And mamimiss nyo yung isa't isa. Ikaw mismo, hindi ka makakatulog sa gabi thinking about this person as well. So, kaya, meron ako nakitang pagbabalikan sa inyong dalawa. Okay, so I can also see here a water signs, Aquarius as well nandito. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, Gemini, as I said earlier. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.